Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan, ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinaligod ng mga Hudiyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat na tiga-4 na kawan. Ang balak ni Herodes ay harap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinapanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pintuan ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbihis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuan na bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudiyo na mangyayari sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginoon ay aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin ang kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa 2 sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin.
Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarong ang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik na muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na dahigang kamatayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating si Jesus sa lupain na Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw na batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga pilgrims po, sa mga parishioners, maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga nanonood po sa FB page o YouTube ng ating dambana, welcome po sa inyo. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang po natin ang dalawang martir na haligi ng ating Santa Iglesia, ng ating inang simbahan. Ang martir na nag-alay ng kanilang buhay para sa pananampalataya. Bagamat tao po si Pedro at si San Pablo, natugon pa rin po ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Heso Kristo na ipahayag ang turo ng ating simbahan at ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang mabuting balita na muling pagsilang ng ating na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo.
Ito pong dalawang santong ito ang nagpapatunay at patuloy po nating pinapatunayan na ang ating pananampalatayang Kristiyano o pananampalatayang Katoliko ay higit sa mahalaga pa, hindi lamang dito sa sanlibutan, kundi doon din po sa kalangitan o sa kaharian ng langit. Bagamat ang bawat isa po sa atin, naririnig po natin ang kwento o buhay ng dalawang santo na si San Pedro at si San Pablo. Si San Pedro po, na sinasabi po nating unang Santo Papa na nangalaga ng patuloy ng pangangalaga ng ating simbahan o ang turo ng simbahan, ang Magisterium of the Church. At ganon din po si San Pablo, ang pagpapahayag ng mabuting balita sa mga hintil. At ang mga balitang ito ay nagpapatunay na ang kaligtasan ay dahil sa pananampalataya at maayos na pagpapaliwanag ni San Pablo sa mga nakikinig sa kanya. Lalong-lalo na po sa mga sulat niya sa mga Korinto, Kolosa, sa Philippians, sa Corinthians, at ganoon din po sa mga sulat niya sa kanyang mga matatalik na kaibigan na kasama niya sa kanyang mga misyon. At ang kamatayang ipinagkaloob sa dalawang apostol ay hindi po, sabi po nating, hindi katanggap-tanggap, pero nangyari po sa kanila. Dahil ang kamatayan po ni San Pedro ay yung pong nakabaliktad na, sabi po natin, kinawan sa dagat, hinulog. At si San Pablo ay ang pagkakapugot sa kanyang ulo. Kung makikita po natin, kung pagdinilayan po natin, itong mga tao na sinugo ng ating Panginoon, more than 2,000 years ago, may haligi pa rin po ng simbahan. Magpapatuloy at magpapatuloy. Sa buhay po natin, bakit tayo nagpapatuloy sa buhay? Kasi may haligi tayo. Meron tayong inspirasyon. So, ibig sabihin, mangangalaga, pinangangalagaan. Tulad po, kung may mga trabaho kayo, pinapangalagaan nyo ang inyong trabaho. Kung kayo po ay negosyante, pinapangalagaan nyo ang inyong negosyo na hindi kayo nandaraya. At ganoon din po sa mga empleyado, hindi nandadaya ng oras para sa kanilang responsibilidad. So, ibig sabihin, pinagpapatuloy po ng bawat isa po sa atin ang sinimulan ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat gumamit siya ng mga tao para ipahayag ang katotohanan na lagi po nating, masasabi po nating, ginagawa at patuloy po nating gagawin. Tulad na madalas po nating sinasabi, na kung saan sa ating Ebanghelyo na sinabi ng ating Panginoong Hesus, nung nagpunta siya sa Caesarea Philippus kung sino daw siya, ipinakikilala, sabi nga po ng iba, ibig sa mga Hudyo, San Juan Bautista, si Elias o si Jeremias, o isa sa mga propeta. So, ibig sabihin, mula noon, talagang kilala ang ating Panginoon bilang isang propeta, especially sa mga Hudyo, na kung saan ang mga Hudyo ay talagang ginagalang po talaga nila. Pero yung pagiging Diyos ni Kristo, hindi po matanggap ng mga Hudyo. Dahil sa ngayon, nag-iintay pa sila. At ang iniintay nila ay tulad ni Haring David na nakasakay sa kabaryo. It's like a warrior. Yan ang iniisip nila na sinasabing darating. Kaya nga po sa buhay po natin, mahiwaga ang salita ng Diyos. Mahiwaga at makapangyarihan ang Panginoon mula sa sinasabi natin sa bawat isa po sa atin. Kaya kung may mga bagay tayo na gusto natin ng katotohanan, mamuhay sa katotohanan. Huwag po tayo sabi nating maging sanhi ng mga problema sa lipunan. Huwag tayo maging sanhi ng problema sa ating pamilya. Huwag tayo maging sanhi ng problema o anumang antas ng ating buhay. Hanggat maaari, tayo po ay maging parte ng solusyon, hindi po ng problema. Katulad ng ating Ebanghelyo, narinig po natin na kung saan si San Pedro,
na sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga apostol. At ang nakasagot po nito ay si Pedro. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus sa kanila, sino naman ako sa inyo? At ang sabi ni Pedro, kayo po ang totoong Diyos, ang Diyos na buhay. Doon pa lang ipinakikita at ipinadadama ng ating Panginoon ang kapangyarihan ng kanyang salita, ang kapangyarihan ng kanyang batas, na ang sabi nga kay Pedro, walang sino mang tao ang nagsabi yan sa iyo, maliban sa aking Ama. So doon pa lang maipakita ng ating Panginoon na pinangangalagaan ang kaluluwa ng bawat isa po sa atin. Sabi nga, ang biling kay Pedro, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng langit. Kung ano mang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Kung ano mang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. So, ibig sabihin, ang turo ng simbahan ang magpapatunay kung bakit patuloy tayong nananampalataya sa ating Panginoong Yesus. At ganoon din po si San Pablo, na kung saan nagpunta sa iba't ibang lugar para ipahayag ang mabuting balita, nang dahil sa dalawang ito, lumaganap sa buong mundo ang Kristyanismo. At tayo po ay marahil pinagpala ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Yesus kay Pedro, mapalad ka, kaya ang bawat isa po sa atin ay mapalad din dahil pinagkalooban ng ating Panginoon ng regalo ng pananampalataya. Katulad ng sinasabi ni San Pablo sa kanyang kaibigan, na kung saan sinasabi niya kay Timoteo, ako ay aalis na't namamaalam. At sa aking pamamaalam, ito'y katagumpayan ng pagbibigay o pagpapahayag ng mabuting kaligtasan o mabuting balita ng sangkatauhan. Dito pinapatunayan ng dalawang apostol na martir na kahit more than 2,000 years ago, mananatili ang katapatan ng ating inang simbahan. Kung ang ating inang simbahan ay mananatiling matapat sa turo at aral ng ating Panginoon, maging tapat din po sana tayo sa bawat isa po sa atin, na dapat ang isang tatay ay maging tapat sa kanyang asawa, at ang asawang babae ay maging tapat sa kanyang asawang lalaki. At ganon din po, maging tapat ang mga anak sa kanilang tungkulin, sa kanilang gampanin sa buhay. Dahil ang pagiging matapat ay pagiging isang mapalad. Dahil hindi pagkakaloob ito ng ating Panginoon kung hindi po tayo magiging matapat sa mga ipinagkakaloob sa atin. Kaya't patunayan po natin ito kahit sa maliit na bagay. Katulad ng pagpapatunay o pagsasabuhay ng mabuting balita at pagtuturo ng ating inang simbahan sa bawat isa po sa atin. Kaya yung ating kalooban, yung ating puso ang magsasabi, dahil sa biyaya ng ating Panginoon, nagiging masigla ang ating pamumuhay sa kabila ng mga pagsubok na naranasan ng bawat isa po sa atin. Kaya kung tayong mga nararamdaman na sakit sa kalooban, sakit sa mga physical po natin, sakit natin sa anumang uri ng ating pagkatao, lumapit lang po tayo't manampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sapagkat ang kanyang salita mismo ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi po ito salita ng letra, ito po ay salita ng kabuuan ng Diyos sa bawat isa po sa atin, na patuloy na nagpapaalaala sa bawat isa po sa atin na huwag mawala sa magandang plano ng ating Panginoon. At ang magandang plano ng ating Panginoon na sinasabi kay Pedro, bibigay ko sa iyo ang susi ng langit. Naway sa darating na panahon, lahat po tayo inaasam-asam na makasama sa kanyang kaharian. Kaya't kung may mga pagsubok tayo nararanasan sa buhay, meron tayong gantimpala o kagalakan pagdating sa kaharian ng langit. Kaya ang kabutihan ang magiging isa sa susi kung bakit patuloy po tayong tatanggapin sa kaharian ng langit. Bakit ba ito ginagawa sa atin ng Panginoon, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita? Simple lang po, dahil ang tao ay mahina. When you are weak, na andyan
ang Diyos para palakasin tayo. Kaya wag po sana tayong manghina. Kahit maraming mga problema sa buhay, maraming hamon sa buhay. Look at San Pedro at San Pablo. Marami din pong hirap sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita. Maraming hindi tanggap din po sila nung panahon nun. Grabe ang mabigat na sakripisyo. Grabe ang kanilang balikat para ipagtanggol, para ipalaganap ang kaligtasan ng sanlibutan. Kaya bago pa tayo isinilang, may magandang plano na ang ating Panginoon. Kaya bilang isang Kristiyano, mamuhay po tayo sa totoo. Pakinggan po natin ang tinig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At yung tinig na yun po yung katotohanan kung bakit ang susi ng langit na ipinagkaloob kay San Pedro ay tayo rin po ang magiging susi ng pagiging mabuti ng ating kapwa, ng ating mga mahal sa buhay. Inuulit ko po, mas masarap mabuhay na kasama ang Diyos kaysa kasama ang demonyo. Mas masarap mabuhay kung kasama ang mga taong nagmamalasakit at nagbibigay ng panahon sa mga taong walang pakialam sa ating buhay. Kaya piliin po natin ito dahil ang pagpili po natin ay hindi lamang po pagpili na meron tayo sa ibabaw ng mundo, kundi ang pagpili ay mapapakinabangan po natin pagdating ng panahon. Inuulit ko po, lahat po tayo ay mayroong kanya-kanyang gawain. Sana itong gawain ng mga unang martir, katulad ni San Pablo at San Pedro, maging martir din po tayo sa makabagong panahon. Sa pamamagitan ng pamamagitan ng lakas, pamamagitan ng ating pagtitiwala sa way o sinasabi natin sa pamamaraan ng Diyos. Inuulit ko po, ang Diyos ay laging nakabantay sa bawat isa. Kaya walang dahilan para po tayo ay manghina. Magsitayo po lahat para po dasalin po natin ng sabay-sabay ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay namang muli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa mga nagnanais po mag-alay, para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol at magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahaing ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mong ngayon aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo, kapwa matapat. Sa pananampalatayang inihayag at inilaganap, binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipo ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo ng tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa'y nagkaroon ng magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusalob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Bilang bayang binuo ng ating Panginoong Jesucristo, awitin natin na lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa maranang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming iwain tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol sa paghati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamit isipan at pinatatatag ang iyong pagmamahal sa pamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagkitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi na kofradiya ni Santo Padre Pio. Isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, ngayong Sabado, ika-4 ng Hulyo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na 5 na umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naanyayahang magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin.
upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po sumandali sa napakahalagang patalastas po. Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinihikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinauukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko po tayo para po sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos na nagpatibay sa inyong pagkaanib sa kanyang simbahan ay tinayo sa ibabaw ng matatag na bato sa pananampalataya ni San Pedro upang kayo magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng nilang pamumuhay na maaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Jesucristo sa pamamagitan ng aral ng pananampalataya na sinisikap ituro ni San Pablo ng kapilang niyang magpas sa walang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo, ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay magatid nawa sa inyo sa kinamtan ni San Pedro, pakundangan sa kanyang pagkapako sa krus at sa pagtanggap ni San Pablo sa korona ng buhay, pakundangan sa kanyang pagtitiis mapugutan, iyon ay ang buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.